Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, extra ganda ang ating umaga. Nadagdagan ng ganda ni Kawen. Magandang umaga po. Umaga. O, di ba? Bagay na bagay sa kanya dahil ang aming mga kasuotan, siyempre. Oo. Independence Day ngayon eh. Yes, ay pagpupugay po natin sa ating araw ng kasarilan. Ayan. So, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig po natin sa Radyo Agra, DZEZ 62, sa mga nanonood po sa atin sa kanilang mga telebisyon at saka sa mga YouTube, yan, ano pa ba? Facebook. Oh, magandang araw po. At sana po ay, ngayon holiday, no? Kawing, ano? Sana po ay kasama nyo ang inyong mga mahal sa buhay at huwag natin kalimutang guntain ang ating araw ng kalayaan. Good morning, Kawing. Good morning. Namiss kita. Namiss din kita. O, diba? O, diba? Kaya, diba, bongga-bongga ang pagbabalik natin. Naka-outfit tayo. Diba? Oo. Ngayon nga po ay the 128th anniversary of the Philippine Independence Day. Tama ka din, Ricky, ano? Dahil ngayon nga po ay araw ng paggunita sa katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno na nakipaglaban para makamit ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Aba, ang daming stages ng ng paglaban ng mga ninuno natin para magkaroon tayo ng kasarinlan. Diba? Kaya nga yung nung panahon pa ng inalapo-lapo, no, Kawing, talagang... Mga 1520s pa yun. Oo, ito talaga mga Espanyol. Kaya naman, di ba, nag-sorry naman yung Spain, ayan. Kaya meron sila mga programa, yung mga Pilipino, mas madali na makakuha daw ng visa, lalo na yung mga may dugong Kastila. Naku, mamaya, pag-usapan natin yan. Kasi sino ba naman ang walang halong dugo ngayon sa atin, ano? Oo, parang mix na eh. Mix tayo ng Spanish, ng American, ng Chinese. Kaya ang Pinoy, kahit saan nakikita mo nakakahalo siya, nakakahalubilo. Assimilate nga doon, di ba? Magaling tayo mag-assimilate. International tayo. At saka sabi nga nila, di ba? Kaya yung mga beauty ng Pilipina, di ba? Talagang pang... Hindi na lang mga Latino global. ang kilala sa mga beauty pageant. At pag-usapan po natin yan dahil mamaya merong nagva-viral ngayon. Sumali siya, ang tawag sa kanya, tinawag niya sarili niyang Halfie. Halfie meaning half Filipino and half of something else. Kumbaga, sino ba naman ang walang halo sa atin? Halos lahat yata tayo, meron tayong halo ng Chinese man lang, di ba? So, ayan po, dahil, nagka-backlash po ang kanyang viral na statement na hindi daw mananalo ang Pilipinas kung wala yung mga Halfie. Mamaya pa pagtutuunan pa natin yan ng pansin. Samantala naman po, noong June 12 na, 1898, iwinagayway sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite habang ipinapahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng bansa mula sa mahigit 300 years na pananakop ng Espanya, to be exact, 333 years. Kaya naman ngayong umaga, hindi lang tayo nakikiisa sa pagdiriwang, kundi binibigyang pugay rin natin ang mga bayaning nag-aalay ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Isang makasaysayang araw po para sa bansa at isang paalala na ang kalayaan ay hindi basta ipinagkakaloob. Ito ay pinaglalaban at pinangangalagaan. Kaya samahan niyo po kami hanggang alas 10 ng umaga para sa mahalagang balita, makabuluhang talakayan at mga kwentong nagbibigay inspirasyon ngayong araw po ng ating kalayaan. Ayan. Happy Independence Day. Happy Independence Day. At syempre po, umpisa na po natin ang magandang araw na ito with some good news. Ito na po ang ating super panalo news ngayong Independence Day. Isang makulay at makasaysayang tribute ang bumungad sa mga motorista at residente sa Quezon City matapos ipinta sa mga water tank sa kanto ng 15th Avenue at Boni Serrano Avenue, Barangay Socorro ang mga mural ni Marcela Agoncillo, anak niyang si Lorenza Agoncillo at si Delfina Rizal Herbosa de Natividad. Pamangkin po siya ni Gato si Rizal. Sino ba tong tatlong to? Sila lang naman ang tatlong bayaning kababaihan na tulong-tulong sa pagtahi ng unang watawat ng Pilipinas noong taong 1898. Kasabay ng paggulita ngayong araw ng kalayaan, ipinapaalala ng proyekto na ang kalayaan po ng Pilipinas ay bunga ng sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipinong naglingkod sa iba't ibang paraan at kabilang na nga ang tatlong kababaihang tumahi ng simbolo ng ating kasarinlan. Sa pamamagitan po ng mga murals na ito, muling nabibigyan pugay ang kanilang kabayanihan at dedikasyon na naging bahagi ng makasaysayang pagkakatatag
ng ating national identity. Alam, bilib na bilib ako sa mga gumagawa ng mural. Diba? Paano kaya nila ginawa yan, ano? At saka ang laki ng space, Oo. paano nila na yung Diba? paano nila nababalanse, ano? Diba po? Tapos syempre, oo nga, diba? Paano yung bird's eye view kumbaga, no? Tayo nga mag-drawing, dapat makita mo yung buong espasyo sa papel. Ako nga mag-drawing, bilog lang tapos guhit-guhit. Ayun ako, buti naman at kahit man lang sa water tank, nagkaroon po tayo ng pagpapahalaga. I mean, sa isang bansa katulad ng Pilipinas po na ang higit po sa ating populasyon ay kababaihan, ano? Isang paalala po ito sa napakalaking ambag po ng ating mga kababaihan. Kasi yung mga lalaki po usually may mga rebulto, estatwa, no? Parang bihira ako makakita ng babaeng may rebulto. Pero ito napakahalagang simbolo po yan ng kalayaan at kasaysayan ng Kasi ating sila bansa. yung nagtahi ng watawat natin at yun yung watawat na umiiral hanggang ngayon. Diba? Yung watawat natin, ang dami ding pinagdaanan yan eh, bago napunta dun sa kasalukuyang meron tayo ngayon. Ayan. So, ayan po. Kami ay saludo pa rin at hanggang ngayon sa mga bayaning babae naman behind the scenes. At, well, ngayon po palakasan ng palakas yung papel natin mga kababaihan, ano? Oo. At ngayong araw din ng kalayaan, Ricky, Opo. hindi lamang kalayaan ng bansa ang ating ipinagdiriwang, kundi maging ang paglaya ng mga inosenteng hayop mula sa kamay ng mga wildlife trafficker. Aba, isang malaking tagumpay para sa kalikasan at wildlife conservation matapos ngang masagip ng CIDG Sarangani at DNR Centro Glan ang 53 native at exotic animals mula sa isang inihinalang wildlife trafficking operation sa Alabel, Sarangani. Sa isinagawang operasyon, natuklasan ng mga otoridad na 14 na Eclectus parrots, 18 black-capped lories, 11 Victoria crowned pigeons, 3 Rufous hornbills, 2 sulfur-crested cockatoos, 1 black lory at 1 white-billed sea eagle. Naku, bihira niya mga hayop na yan. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay kinabibilangan din ng pangangalaga sa kalikasan at sa mga nilalang na bahagi ng ating likas na yaman. Aba, yung mga hayop na yan dapat mapunta dun sa mga talaga mangangalaga sa kanila. Hindi inenegosyo sila, di ba? Alam mo ba, Kaweng, according po sa datos, pangatlo pala ang illegal wildlife transactions po sa mga pinakamalalaking multinational or transnational crimes sa buong mundo. Sumunod lang yan sa mga droga at human trafficking. Human trafficking. So, pinapakita po nito na talagang marami pa rin yung parang walang pakundangan sa pag-abuso sa ating kalikasan. Ano? And imagine in the Philippines, we have more than 700 species po ng hayop na considered threatened na Yun endangered. nga, endangered na. At kapag hindi pa talaga naalagaan, buti nga yung Philippine Eagle, di ba? Kahit Ayun pa na, paano oo. naisalba. Oo. Pero marami pa po talaga na na exotic na baka mamaya hindi natin alam nawawala na talaga Ayun sila. na nga. Tapos minsan, Extinct na. di ba po minsan may nagbabalita pa tayo na meron palang mga hayop na dito lang sa ating bansa makikita. So dapat maging proud po tayo habang inaalagaan po natin kasi ang ating halimbawa, kasaysayan nga ngayong araw Independence Day, sana po ay maalagaan natin lahat ng ipinagkaloob sa atin dito sa ating bansa. Kabilang na po ay ang mga kahayupan dito sa Pilipinas. Yung mga wild animals. Mga wild animals. At anyway, ngayong araw pa rin ng kalayaan, hindi lamang watawat ng Pilipinas ang taas noong iwinawagayway, kundi pati ang lutuing Pilipino na muling kinilala sa pandaigdigang entablado. Ito, masarap na usapan po ito dahil isang Filipina ang muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas matapos tanghaling kampiyon ng prestigious Top Chef Season 23. Naku, pinaparod ko po ito dati. Nakakagutom itong palabas na ito ha. At siya po ay walang iba kundi si Chef Roda Magbitang na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas ang nag-uwi ng titulo matapos mapabilib ang mga hurado sa finale menu sa kanyang championship winning 4-course meal na sweet potato at uni, lugaw, grilled eggplant omelette, ayan. Tortang talong. Tortang talong, oo, na may pork belly pa. At isang makabagong bersyon ng kaldereta. Lalo pang naging makahulugan ang kanyang tagumpay nang ialay niya ang kanyang modernong kaldereta, ang sarap po ng kaldereta, sa kanyang ama at mga mahal sa buhay, isang pagpupugay sa mga taong naging inspirasyon sa kanyang paglalakbay bilang isang chef.
At bukod sa titulo, naiuwi rin ni Chef Roda ang grand prize na $250,000 tampok na artikulo sa Food and Wine magazine at pagkakataong maipakita ang kanyang talento sa ilan sa pinakamalalaking culinary stages sa buong mundo. Sa kaya, congratulations. At mabuhay ka, Chef Roda! Alam mo yung kaldereta, isa din sa ano yan eh, sa parang naituro sa akin ng mother ko. Ako, kailangan ko matikmon yan. Oo, pero ano, di ba yung iba, tomato base sila, Opo, yung ano yung version nyo? Sa akin, coconut, milk. Coconut, kaldereta. Kaldereta. So, kailan ka Coconut magdadala cream. dito? Ang alam ko, mahilig ka magluto. Tapos, dinadala mo dito yung kaldero. Baka sabihan naman ako, Kaweng, di ba? Ipagtatabi kita, Ay, di ba? pagtatabi mo ako. Mula umaga naman hanggang gabi. Oo, at Bantay saka- ako sa net. ang isa dun sa nagustuhan ko niluto niya, yung lugaw niya, yung Filipino oo. congee. Kasi 'di ba, yung congee na sa iba, pinapakuluan lang siya. Oo. Tapos pagka naluto na tsaka titimplahan. Oo, ito. Pero yung ano kasi, yung Filipino congee, sa atin ginigisa natin siya sa bawang at saka sa luya at sibuyas. Hoy, hindi ako marunong magluto ng congee, ha? Hindi ba? Kaya, balita ko, magdadala ka din bukod sa kaldereta. Ang Tingnan dami ko. Magkakarinderya na yata ako dito. So, imbitahan natin dito, sana maimbitahan natin dito si Chef Rod na pagbalik niya ng Pilipinas at magkakaroon sila ng cook-off ni Kaweng. Oo, eto naman, mas magiging makabuluhan at masaya po ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayon dahil sa iba't ibang libreng serbisyo at espesyal na aktibidad na inihanda para sa atin. Good news sa mga commuters dahil magkakaroon po ng libreng sakay sa LRT at MRT bilang bahagi ng pagunita sa Independence Day. Epektibo ito mula alas 7, kanina po yan, hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi para mas mapadali ang pagdalo ng publiko sa mga pagdiriwang at pagbisita sa mga makasaysayang lugar sa Metro Manila. At para sa mga gumagamit naman ng beep card, sapat na ang normal na pag-tap sa turnstile at walang maibabawas na pamasahe. Samantala ang mga walang card naman maaaring kumuha ng libreng single journey ticket sa mga ticket counter. Bukod sa libreng biyahe, ay pinalawig din ng Centro de Turismo Intramuros ang kanilang operating hours ngayong Independence Day upang suportahan ang Hibla Fundraising Fashion Show ng Tanghalang Mandaluyong. Bukas sa publiko ang fashion show mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi habang maaaring pumasok ang mga bisita hanggang alas 7:30 ng gabi. Para naman sa mga mahilig sa kasaysayan, tampok sa Tuus Mansion ng espesyal na exhibit na Bakas ng Kalayaan mula June 12 hanggang 19. Makikita rito ang mahahalagang larawan, dokumento at mga koleksyon mula sa Malacanang na nagsasalaysay ng makulay na paglalakbay ng bansa tungo sa kalayaan. At para sa mga food lovers, may dagdag na dahilan para magdiwang dahil gaganapin din ngayong Independence Day weekend ang Ube Fest. Ayan. Mahilig ka sa ube? O, diba? Masarap ang ube. Isang masayang pagtitipon na nagbibigay pugay sa isa sa mga pinaka-malalaking pagkaing Pilipino na kinagigiliwan na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Opo, ang dami mahilig dyan. Oo. Oo. Kaya samantalahin na natin ang pagkakataong maglakbay, matuto, magdiwang at muling balikan ang mayamang kasaysayan ng ating bansa. Alam mo, diba sa abroad, dun sa mga kagaya nung sinasalihan ni Chef, yung mga Apo. cook fest or yung mga cooking competition. competitions. May mga Pinoy na sumasali, ini-introduce nila yung ube, ang tawag purple yam, di ba? Purple yam. Pero iba pa rin talaga pag Pinoy ang nagluto ng ube. Naku, mukhang marunong ka rin magluto ba? O yan ha, meron tayong soup, meron tayong ulam at may dessert na tayo galing kay Kaweng. Ayan, at masarap yung kainin, lalo na yung congee, yung lugaw natin, ano? Lalo na po ngayong weekend. Alam niyo kung Tag-ulan, bakit? Oo, tag-ulan. Naku, mukhang uulanin po yung mga parada po natin at mga kilos protesta rin. Ha? May mga kilos protesta rin po ngayong araw na to sa pagdiriwang po natin ng ating Independence Day. Dahil
Dahil, ayon nga po sa ating status ng panahon ngayon, posibleng ulanin ang araw ng kalayaan sa ilang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon. Epekto po yan sa southwest monsoon o tinatawag nating habagat. At ayon sa Pag-asa, patuloy na magdadala ng maulap na Apayao, Batanes at maging sa Mabuyan Island. Makararanas naman po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pag-ulan at pagkidlat dyan po sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Epekto naman po yan ng easterlies. Sinabi ng Pag-asa na mataas din ang posibilidad ng pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, dala naman ng localized thunderstorms. Naku ito medyo uminit po ng bahagya ang ating temperatura ngayong araw dahil aabot po sa 34.6 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw ng June 12 at mararanasan po yan mamayang alas 2 ng hapon. Asahan namang lulubog ang araw 6:25 ng gabi. Ayan. At kahit naman holiday, base po sa 3 araw na monitoring ng presyo ng produktong petrolyo sa world market, ay meron pong ang presyo po nito ngayon sa world market, June 9 to 10, 2026, ang diesel ay 3 pesos and 20 centavos per liter. Medyo bumaba. Ang gasolina ay 0.50 centavo o yung medyo tumaas ng 50 centavo. At ang kerosene ay piso at 5 centimos ang ibinaba niya. So, aantabayan na natin ang magiging anunsyo dyan ng Department of Energy next week kasi every Monday sila nag-a-announce. Tuesday naman ang effectivity ng mga adjustments. Pero nakakatakot po. Feeling ko tataas yan. Kasi naman yung Tatay Trump mo naman. Meron na naman siyang ginawa. Pasaway talaga. Diba? Oo. Sarado na naman tuloy ang Strait of Hormuz. Ang problema niyan, gusto pong gumanti ulit ng Iran. Meron silang ibang nais naman isara ulit na mga waterways. Paano yun kapag kasi na yung Hormuz at saka yung isasara nilang isang daanan pa, mas lalo na yan. Mas tataas talaga yung Doble ating ang kailan pressure. kaya, just when you think na umaayos na may pag-asa na, ito talaga yung ibang cast of characters natin sa Dami kasi entablado ng pinapasok Ayun na nga. Eto alamin naman natin ang palitan sa presyo ng piso at dolyar batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong June 11 po dahil holiday ngayon, walang trading ngayon. Nagsara po ang piso kontra dolyar sa halagang 61.35 centavo at may paglakas po ng 5 sentimo, at least may paglakas kahit katiting. Konti man lang, Kumpara sa naging palitan nga noong Miyerkules sa halagang 61.39. Narito naman ang palitan ng piso kumpara sa iba pang currency. Sa US dollar po ay 61.35, ang yen ay 38 centavo, ang euro ay 70 pesos and 94 centavo, ang Hong Kong dollar 7 pesos and 84, ang real ng Saudi Arabia ay 16 pesos and 38. Ang source po natin dyan, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, at least kahit paano, kahit na konti, sabihin nga natin, yung ipagpasalamat na rin natin, di ba? Kaysa naman lalong bumagsak. O, di ba? At least yan kahit po konti, meron tayong pagpapasalamat. At dahil nga dun sa mga nangyayaring krisis ngayon, may austerity measures ang pamahalaan. Even the celebration of Independence Day, medyo tinipid ngayon. Kasi dati nationwide nag-i-invite ng mga magpepresenta, magpe-perform. Ngayon ay nilimit na lang within Metro Manila and Mega Manila yung mga participants. At saka balita ko rin po ang nagpalabas ng pahayag si PBBM na maging yung SONA na inaabangan po natin lahat, mas daw sobrang simple na daw ngayon. But let's see, to see is to believe. Tingnan po natin. At dahil nga holiday ngayon, hindi po ibig sabihin yan, mamaya na natin napunta ng ating iba pang mga good news. Dahil sa ngayon po, ito, may papasok po tayong update. Alamin muna natin ang mga kaganapan sa nangyari pong flag raising ceremonies ngayong araw. Makibahagi tayo sa pagdiriwang ng Independence Day mula sa pinaglabanan shrine sa San Juan City. May live update si Vic Sumentak. Vic? Weng at Ricky, kapag ka pinag-uusapan ang adhikain ng ating mga bayani para makamit natin ang kalayaan mula sa kamay ng mga mananakop na Kastila,
tayo ay nandito sa makasaysayang Pinaglabanan Shrine na kung saan 130 taon na ang nakakalipas nung ang grupo ng mga Katipunero na pinangungunahan ni Gat Andres Bonifacio ay nagkaroon ng matinding labanan dito sa bayan ng San Juan na noon ay tinatawag na San Juan del Monte. August 30, 1896, nung maganap ang madugong bakbakan sa pagitan ng puwersa ng mga Katipunero at ng puwersa ng mga Gwardiya Sibil ng Kastila. Dahil noon, ito ang unang pinakamalaking labanan sa pagitan ng mga Katipunero, Revolusyonaryong Katipunero at ng mga Kastila ng tangkain ng grupo ng mga Katipunero sa ilalim ni Gat Andres Bonifacio na agawin ang tinatawag na El Deposito at ang tinatawag na El Polvorin, na kung saan ito yung deposito ng mga pulbura na ginagamit ng mga Kastila, at ang El Deposito naman, ito yung deposito ng tubig na siyang nagsusupply sa buong Maynila noong panahon ng mga Kastila. Pero dahil sa kakulangan ng armas, bigo ang mga Katipunero na maagaw ang El Deposito at ang El Polvorina, na kung saan nagbuwis ng buhay ang maraming mga Pilipino. Ngayong araw na ito, ika-128 anibersaryo ng pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas, kaninang alas 7 ng umaga, pinangunahan ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang flag raising ceremony dito sa lungsod ng San Juan sa may Pinaglabanan Shrine para gunitain ang kabayanihan ng ating mga ninuno sa pamagitan ng pakikipaglaban, armadong pakikipaglaban laban sa mananakop na Kastila. Balik sa inyo, Ricky at Weng. Vic, sino pa bukod kay Secretary Lazaro, sino pa yung mga opisyal na humarap din dyan sa aktibidad sa pinaglabanan? Ang nandito bilang punong abala ay ang mayor ng lungsod ng San Juan, si Mayor Francis Zamora. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Congresswoman Isabel Zamora, na sila ang pinakapunong abala sa pagdiriwang ngayon. At ito'y dinaluhan ng mga kawani ng pamahalaan, bagamat holiday ngayon. Pero ngayon makikita mo na tapos na yung seremonya. Siya nga pala, Weng at Ricky, dito sa Pinaglabanan Shrine nakaukit ang pangalan ng mga Katipunero na lumahok sa makasaysayang labanan dito sa San Juan del Monte. Kumusta naman, Vic, ang security dyan sa area ng San Juan? Ang security ay hindi gaanong mahigpit dahil walang mga rallyista na nandito, kundi itong mga taga San Juan lamang ang nagdiwang ng Independence Day. At ngayon ay okay na. Ito palang Pinaglabanan Shrine ngayon ay isang parke na ito na kung saan pagkatapos ng seremonya, makikita natin yung ating mga kababayan nandito paikot-ikot, nagja-jogging at nag-exercise ngayong araw na ito, Weng. Okay, maraming salamat, Vic Sumintak. Nag-uulat ng live mula sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City. Salamat, Vic. Alam ba, dahil po ako ay taga San Juan, meron kaming kasabihan, kung walang pinaglabanan, wala tayong kalayaan. Oo. Dahil siguro hindi rin po alam na marami, napakahalaga po na naging papel ng pinaglabanan. Kaya nga mayroon tayong Battle shrine of dyan. Pinaglabanan. Oo. Nandyan po, Parang dyan naghudyat, di ba? Yes po, dyan sumibol nga yung ating fight for our independence noong late 1800s. Kaya nandyan din nga yung El Deposito, yung binabanggit ni Kavik. Nakabisita na po kayo doon? Hindi ngayon, nung mga dati, pero Sa El Deposito. hindi ko siya naiikot kasi dahil pag coverage lang tapos ano. Naku, dapat po ay samahan niyo ako minsan. Sige Mag-tour ba? tayo dyan at meron pa kami museo dyan. Oo Museo nga, ng alam San ko may Juan. binuksan na museo ang yung San El Juan. Deposito naman, napakaganda rin na puntahan, pero kailangan lang siguro mag-face mask kasi syempre nasa ilalim po siya ng kalsada. Pero alam mo, yung iba pa rin yung nararamdaman mo, parang isipin mo, dito dati naglalakad yung mga Katipunero natin, ano? Parang yung feel kapag ka nagpunta ka sa Bataan, doon sa Infanta Tunnel, di
di ba? Ayun naman ang hindi ko pa napupuntahan. Ayun, dapat mapuntahan mo din yun. Sama ka sa akin. Oh, punta tayo doon. Sakay tayo ng barko. Tapos sa Corregidor. Ayun, doon tayo sa Oo, sa Corregidor. Kasi doon sa Infanta Tunnel, nandun yung, di ba doon nagtago yung mga sundalong Amerikano at saka mga Filipino. Oo. So may mga lugar doon na parang museum din talaga din siya. So mafe-feel mo din yung kasi nandun yung kasaysayan announcement natin, ng pagbagsak ng Bataan, nandun yung din talaga siya. May mga very chronicled. Oo. Meron din po, di ba, wag na tayo magpakalayo-layo kung kayo naman po ay nasa Manila. Ang Intramuros din po, meron din dyan. Pero hindi naman po siya tunnel, although nasa ilalim pa rin siya ng lupa, yun po yung mga kulungan naman. Oo. Kung saan po ipiniit. Dyan si, Gato Rizal. Yung mga nakipaglaban din po para sa ating kalayaan. Kaya tignan mo, pinaglaban po tayo ng ating mga ninuno. Sana naman po, wag natin kalimutan ang sakripisyo na kanilang ginawa para makamit po natin ang ating kasarilan at ang kalayaan. Magkaiba po yan, ha. Medyo similar pero magkaiba. Again, ang kasarilan po pinapakita nito na may sarili na tayong kakayahan, na may sarili tayong gobyerno, na umiiral naman supposedly hanggang ngayon, Kaweng, di ba? Meron naman tayong sariling korte. Bakit natin pinapayagan, for example, na may mga korte na hindi naman taga-Pilipinas ang umusog Siya yung lumilitis. at lumitis sa ating mga kapwa Pilipino? Anyway, ito, hindi po porket holiday, magpapahinga po tayo dahil kahit kayong holiday June 12, araw po ng kalayaan, ibalikan po natin hindi lang ang pagkamit ng kasarinlan ng Pilipinas, kundi pati ang mga isyong patuloy na humuhubog sa ating bansa. At mula po sa political dynasties, foreign policy, edukasyon hanggang sa ekonomiya, makikita po ang malalim na ugnayan ng kasaysayan at ang kasalukuyan. Sa pag-alaala po sa mga bayani, mas magiging mahalaga ang tanong, paano natin pinangangalagaan ang kalayaang ipinaglaban nila? At ngayong umaga, pag-usapan po natin ito kasama si Verlyn Jaime Francisco, historian and professor mula po sa De La Salle College of St. Benilde at St. Scholastica's College in Manila. Yan, St. Scho Manila, ano rin po yan, di ba? Isa mga sa aktibo yan na in modern times naman, especially no 70s po yata, no, dekada 70 hanggang 80. Ang mga babae yan, ha? Pero nakikipaglaban pa rin po laban sa mga injustices ng ating lipunan. Correct. Ang mga babae Pilipina matatapang. Ayun, talaga. atapang atao. Not for the weak nga daw po ang Pilipina. Punta ka lang sa mga bahay, makikita matapang talaga yun. Kahapon nga po, kasama ko si Ka Nelson. Meron siyang ginawang kanta para sa kanya misis. Akala ko romantic song. Ayun pala, basically, ang sinasabi niya, iniba niya yung titulo ng isang sikat na kanta. At sobrang natatakot daw siya sa kanyang asawa. Ano pa, Kaweng? Meron po tayong ang issue pag-usapan. number 2 naman natin, may mga Pilipino pong pinipiling manirahan sa ibang bansa para maghanap ng mas magandang oportunidad. Ngunit may mga dayuhan naman na pinipiling mamuhay dito sa Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang natin ngayong araw ng kalayaan, kilalanin natin ang isang fashion designer at entrepreneur na may pusong Pinoy. Bagamat ipinanganak sa ibang bansa, dito niya natagpuan ang kanyang inspirasyon, layunin at pangalawang tahanan. Makakasama natin mamaya ng live si Liza Manila, isang fashion designer at international fashion model. Diba? Napakaganda ditong si Liza. At hindi siya taga Manila, ha? Pero ang pagkakaalam ko po, kaya niya pinili ang pangalan na yan dahil nga talagang napamahal siya sa Pilipinas. Not necessarily sa isang Pilipino or sa pero sa Pilipinas po, sa ating kultura. Kaya mamaya, tingnan natin naman, bakit kung tayo, yung pangarap ng maraming Pilipino ay maging taga-abroad, Minsan nga, isang linggo lang sa abroad, pagbalik mo dito, may accent na eh. Ito naman po, marami pa rin pong mga maraming foreigners na talagang pinipili nila na if ever na magre-retire sila dito sa Pilipinas. Oo, it's more of really the culture. Bukod syempre sa mas mura siguro bilihin natin. At saka ang gusto nila,
yung tao mismo. Tama. Napaka-masayahin daw, napaka-hospitable, at saka hindi nila na-feel na iba sila. Tama. At kahit sino, pwede nilang kausapin. Diba? Kasi sabi nga, even yung mga vendors, even yung mga bata, ay kaya makipag-usap ng English, no? Kaya talaga naman, there's so many things that we can be proud of as Filipinos. At sana po ngayong araw na ito, maipaalala namin sa inyo kahit paano kung ano-ano yung iilan po sa mga bagay or ilan sa mga bagay na ating dapat ipagdiwang ngayong araw. Kaya, wala pong aalis, walang bibitiw dahil magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Sigaw ng Pinoy Nation. ESPN pa rin po, and time now, it's now 8:30 morning, and this sound check was brought to you by Flash Express. Say I do to Express Deliveries. Ka-Flash, June is known as wedding season, a time for saying I do to new beginnings. Just like finding the right partner, choosing the right delivery partner can make all the difference. With nationwide delivery coverage and convenient payment, Flash Express helps make every shipment easier and hassle-free. Download the app for free and say I do to a more convenient delivery experience with Flash Express today. Okay, alamin naman natin ang iba pa mga kaganapan sa paggunita ngayong araw ng Kalayaan, Independence Day. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nanguna po sa selebrasyon ng 128 Araw ng Kalayaan sa Bantayog ni Gat Andres Bonifacio sa Caloocan. Magbabalita mula sa Caloocan, sa monumento, si Mar Gabriel. Mar? Yes, Weng, pinangulahan niya ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang flag raising ceremony sa monumento sa lungsod ng Caloocan para sa selebrasyon ng 128 taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sinamahan naman siya ni Caloocan City Mayor Along Malapitan sa pag-aalay ng bulaklak sa Bantayog ni Gat Andres Bonifacio. Sa kanyang talumpati, iginiit ng kalihim na patuloy na sinisikap ng pamahalaan na makalaya ang bansa mula sa kahirapan. Kaya patuloy daw nilang itinataguyod ang mga programa na layong protektahan ang karapatan ng mga mamamayan na makatawid sa kahirapan, makakain ng sapat, at makapag-aral ang mga bata at mabuhay ng may dignidad. Samantala sa ambush interview, tiniyak ni Secretary Gatchalian na nagpapatuloy ang kanilang pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Sabi ni Gatchalian, intact pa ang kanilang quick response fund para gamitin sa pamamahagi ng tulong. Nakapagpadala na raw sila ng 20,000 family food packs sa bayan ng Glan, Sarangani at may parating pang 40,000 food packs. Target daw ng ahensya na makapamahagi ng 200,000 food packs sa mga apektadong lugar sa Region 12 at Region 11. Prioridad daw nila ngayon ang paghahatid ng pagkain, lalo na sa mga lugar na hanggang sa ngayon ay maituturing na isolated. Sabi ni Gatchalian, tinutulungan sila ng local government unit sa pagdadala ng pagkain sa malalayong lugar na hirap pa rin marating sa ngayon. Isinasaayos na rin daw ng DSWD ang listahan naman ng mga benepisyaryo para sa nakatakdang pamahagi ng emergency cash transfer para sa mga residente na nawalan ng tirahan. Weng? Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Nag-uulat ng live dyan sa bahagi ng monumento sa Caloocan City. Ang tema for this year, Ms. Ricky, ng Independence Day celebration, ang kalayaang pinapangarap. Pinapangarap. Oo. Ito daw ay pagtanaw sa nakaraan, tapos yung reflection doon sa kasalukuyan, at yung pagtupad or sabi nga ay yung shared hopes and dreams of the Filipino in the future, nandyan yung kaya binanggit kalayaan sa kahirapan. Ayun. Pero lalaya lang tayo sa kahirapan kung mawawala yung mga problema ng lipunan. Naman, nag-uumpisa yan sa problema sa ating mga iniluluklok, di ba? So ito rin, ang dami nating leksyon na natutunan, lalo na nito nakalipas na taon. Kawing? Parang biglang lahat na lang. Bumuhos lahat, Para siguro paghahanda po natin, dahil lalapit na nga po yung susunod na halalan, ito, isip-isip na po tayo bayan. Dahil kung dati, yung version ng kalayaan,
kakaweng na ginusto ng ating mga ninuno ni Gato C. Rizal, na Emilio Aguinaldo, ni na Andres Bonifacio, no? Ang gusto nila ay lumaya mula sa external forces. Ngayon naman parang paglaya sa sarili nating mga puwersa dito sa ating bansa. At paglaya dun sa maling sistema. Ayun na. Kaya siguro, tama, pangarap. Pero sana hindi lang siya Pinapangarap. manatiling pangarap. Sana magkatotoo at nasa atin pong mga kamay yan. Samantala, narito lang po ang ating mga sinundang pangunahing news ngayong araw ng Kalayaan, June 12, 2026. Nakita na ang Ateneo de Manila University men's basketball head coach na si Tab Baldwin sa publiko mula nang mangyari ang insidente na pagkalunod ng mga student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Dumalo si Baldwin sa candlelighting vigil na idinaos sa Ateneo Loyola Heights campus kagabi. Ayon sa Ateneo, hiniling nila kay Baldwin na iwasan muna magsalita sa publiko ukol sa nangyari para mabigyang daan ang paggulong ng mga proseso kaugnay ng investigasyon. Nag-leave of absence din muna si Baldwin at si team manager Epo Kimpo habang tumatakbo ang investigasyon ng universidad. Iniutos ng Ateneo Board of Trustees ang independent fact-finding investigation para matiyak na walang kinikilingan, masusi at maingay na pagrepaso sa mga nangyari. Oras na makumpleto, isusumite ang mga matutuklasang impormasyon sa Board of Trustees para sa agaran at naaangkop na aksyon. Nilinaw rin ng Ateneo na lubos itong nakikipagtulungan sa iba't ibang pambansang otoridad. Kabilang sa nagsasagawa ng mga kanilang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, Department of Justice at Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o yan po yung CIDG. Ayon naman sa pahayag ng mga naroon mismo na mangyari ang insidente sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora, nagsasagawa ng conditioning drill ang koponan sa abot tuhod na tubig nang tamaan sila ng hindi inaasahang malalaking alon at malakas na agos ng tubig. Ligtas na nakabalik sa baybayin ang karamihan sa mga miyembro ng basketball team pero na tangay ng agos sina Baterbonia at Adili. Binigyan diin ng Ateneo na walang ginamit na anumang pabigat habang ginagawa ang conditioning drill. Taliwas po yan sa mga kumalat na impormasyon noon. Nauna nang sinabi ni Philippine Sports Commission Chairperson Patrick Gregorio na magsalita si Baldwin ukol sa insidente. Kinwestiyon ni Gregorio kung bakit hindi pa ito nagsasalita. Ayon naman sa pulisya, hindi nakatugon si Baldwin sa mga tanong ng mga investigador dahil umano nasa state of shock ito noong mga oras na iyon. Ayon kay Aurora Police Chief Police Colonel Percival Pineda, ang mga miyembro ng coaching staff na sina Reynaldo Jacinto at Dean Castano na lamang ang nagtungo sa istasyon ng pulis para magbigay ng pahayag. Samantala po, hiniling ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice na maglabas ito ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa ilang persons of interest. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, foreign national ang isa sa mga ito. Oras na lumabas ang ILBO, babantayan na ng Bureau of Immigration ang mga tinutukoy na persons of interest. Naglabas naman ng subpoena ang Department of the Local Government o DILG para sa 20 personalidad. Kabilang dito ang coaching staff, mga players, resort staff, local government at pati na rin ang bus driver na naghatid sa koponan patungo sa resort. Kahapon ay naglabas na rin po ng kautusan ng Department of Labor and Employment o DOLE para kay Baldwin. Nais po ng DOLE na humarap ito sa kanila para magpakita ng pruweba ng kanyang alien employment permit. Sa Pilipinas nakabasa si Baldwin simula pa noong taong 2014 at naging head coach ng Ateneo Blue Eagles mula naman 2016. Yung beach sa Dipakulaw, marami nagsasabi. Even yung mga si Direk Joey Reyes, kung hindi ako nagkakamali, dahil meron na din siyang isang staff na nalunod din doon. Doon ba? Na nagsushoot yata sila. Oo. Na notorious daw talaga yung yung alon doon, hindi mo mapapredict talaga. Oo. Kasi usually surfing yun area, 'di ba? Opo. Yung Baler. Oo. Kaya open siya sa facing the Atlantic, 'di ba? Kaya Pacific. Pacific. Kaya malakas talaga yung alon kapag Tsaka open sea. Yung current, di ba? Hindi mo masabi kung kailan po yan talaga manghuhugot nga. At saka tama kakaweng dahil nga naglabas sila ng datos yung local government nila na dyan po sa Batikalaw na doon talaga may pinakamarami nga
ng mga aksidente sa katubigan. Kaya lagi may warning. Supposedly po, lagi dapat may ugnayan kung sino man po yung magkakaroon ng mga events doon LGUs. sa LGU na something daw as Na of the hindi ginawa. preliminary investigation na hindi pala nangyari. Kaya ngayon, ang hinahanap na po natin, nandiyan na po yan, pero accountability kasi at saka yung mga leksyon nga at mga aral. Kasi po kung sa Estados Unidos napakalaki milyong-milyong dolyares po yung kanilang inilalaan para po sa proteksyon ng kanilang mga atleta. Kahit naman sana konti, mula sa maleta po na Dapat nakulimbat ay mabigay Kasi naman sa sayang ating yung potential, kabataan. lalo na nito mga bata pa. Gaya ni Baticolao, siya, MVP siya sa palarong pambansa. Kaya kinuha din siya ng Ateneo kasi yung potential. Si Adili, from produkto din ng New Era Yun na nga, University. oo. Diyan siya nag-senior high high school, school, diba, no? sa NEU at naging player Oo. din siya ng Hunters. Actually, isa siya sa nagpanalo. Kaya medyo nakakalungkot dahil yung potential nito mga batang to na wala ng ganun-ganun Diba? lang. Diba? Parang- At saka may video na lumabas na parang si Adili, na siya safe na siya kaso nakita niya si Baticolao. Oo. So, siya yung unang pumunta para i-save siya kaso tinamaan na din siya ng Grabe, ng malaking oo. alon. Yan yung isasabi po nila na di ba, protective instinct nga, no? Talaga makita mo rin, hindi nasusukat yung pagiging kaibigan siguro sa pareho kayo ng lahi. O di ba? Ayan, galing ng ibang bansa yan, di ba? Pero ay nasusukat nga sa aksyon. Lagi po natin sinasabi, actions speak louder than words. Teammate kayo, pero bakit kayo nagkaroon ng iwanan? Well, tingnan natin din, syempre, baka naman nagkasabay-sabay yung mga bata. Tsaka matik dapat may medic na standby, di ba? Oo. Ayun pa, medic na standby. Tapos, pangat-apat na taon na po pala lang ginagawa doon sa mismong resort yan. So dapat, alam na mismo nung coach nila at yung mga dati na pong players kung ano yung terrain, kung baga ng lugar, kung gaano kasumpungin yung panahon. At dapat ready po sila dahil again, ipinagkatiwala po ng mga magulang sa kanila ang mga anak nila. Kaya understandable kung gaano kasama ang loob ng nanay ni Rene. Ayun na nga, kaya patuloy po ang ating panalangin para po sa mga iniwang minamahal sa buhay ng mga batang ito na parang, imagine ko, parang Diba kandila. nagpaalam lang na meron silang parang team building, tapos sinabihan siya na 1 week walang cellphone, tapos sa babalitaan niya na nalunod na yung anak niya. Ayun na lang bakit ka kailangan 1 week walang cellphone? Parang at this day and age, parang pag emergency, di ba? Ang description ng mga previews na may mga lumabas kasi na mga Previous interviews, interviews dun sa mga dating player din ng Ateneo na ganun daw talaga at parang military training. Ayun pa po ginagawa sa kanila. ang complaint nga ng nanay po, no? Na kung alam lang niya na iba yung training na nakasaad supposedly doon sa liham na ibinigay sa kanila ng Hindi niya papayagan. team. Hindi to niya papayagan. Bakit naman naging military training? Yung sports training supposedly ng Tsaka kanyang sabi niya, anak. basketball yung pinasok ng anak ko, bakit napunta sila sa swimming sa beach? At saka meron pa, ito po talaga yung training. Nakita ko po yan sa mga sports programs sa ibang bansa. No? Ginagawa talaga yan for their athleticism, ayan. Endurance, pero sa swimming pool. Kasi nga, mas gamay po, mas kontrolado nga. Yung Environment. tubig, oo, hindi dyan, hindi mo talaga you can never can tell, ika nga ni Pat P. Ito naman po, sa ibang issue tayo, habang patuloy na niyayanig ng aftershocks ang Northern Mindanao, magpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations sa mga gumuhong gusali at iba pang mga infrastruktura. Sumama na ang isang grupo ng mga minero sa mga responder mula sa mga uniform service tulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at mga local government units. Base sa huling tala po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 47 na ang patay, 608
ang nasaktan at hindi naman bababa sa 31 ang nawawala pa rin. Mula nang yanigi ng Mindanao ng 7.8 magnitude na lindol ay nakaranas na ito ng libo-libong aftershocks. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, 3,182 aftershocks na ang naitatala hanggang alas 4 ng hapon nito pong Huwebes. Posible anyang maranasan ang mga aftershock hanggang sa susunod na 2 linggo. Samantala, umapela ng tulong ang alkalde ng bayan ng Glan. Humiling ito ng mga helicopter para maghatid ng pagkain sa ilang barangay na pahirapan ng puntahan dahil sa mga landslide sa paligid. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap, hindi rin pa naibabalik ang kuryente sa probinsya. Humiling naman ng Mindanao State University General Santos City Campus ng agarang tulong mula sa pambansang pamahalaan. Nasira kasi ang mga infrastruktura ng paaralan na tinatayang nasa 900 million pesos ang halaga. Kabilang sa mga naapektuhang istruktura ng paaralan ng gusaling nagsisilbing opisina ng top management. Ayon kay MSU CGS Chancellor Shidik Z. Abantas, prioridad nilang maibalik sa normal ang operasyon ng paaralan. Ayon po sa NDRRMC, nagpapunta na ng karagdagang tauhan at mga kagamitan sa mga apektadong lugar, partikular nga ang General Santos City, Sarangani at Davao Occidental. Iniulat din ito na mahigit 26 million pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi na sa mga apektadong pamilya. Habang may naibigay naman na 6.7 million pesos sa mga local government units. Yan pa ang isang hinaharap ng bansa natin ngayon. Yan ang yaring pagyanig dyan sa Mindanao. Oo, yun ang talagang ang sukatan ngayon po, kung paano tayo makakaresponde. Dahil, matik na yan hindi na po bago sa Pilipinas at sa mga Pilipino na talagang nasa hanay po tayo ng mga bansa sa buong daigdig na talagang exposed Sa earthquake sa belt. lindol. Diba? Sa mga lahat ng natural calamities, sa mga hazards. Mga malalakas sa bagyo. Oo, so kailan pa talaga tayo magiging tunay na handa, 'di ba? Kasulad po ng mga nakapanayan po natin ng mga eksperto nga, ayun pa rin yung kulang sa ating bansa, sa ating pamumuno. Tsaka pag nakita may mga drone shot, yung aerial shot, talagang yung mga structures talagang dapa talaga Oo, no? Yung building code, ayan, na-expose na rin. Kung dati po, yung Alam mo, mga pagbaka. napapansin lang yan kapag may mga nangyayaring sunog, lindol, kapag na-compromise yung mga struktura. Oo. Tapos after nun, na medyo nanahimik, makakalimutan na naman. Just like as I was saying, Kaweng, yung Ninas nangyari ko pong talaga. pagbaha sa atin last year, di ba? Diyan po nag-umpisa yung na probe naman, tag-ulan na naman. flood control. Pero nalingat na naman po yata atensyon ng publiko dahil nga sa dami ng mga political noise. Ayan, baka kailangan bumagyo ulit at magkabaha ulit bago po natin Para maalala natin na may pinaglalaban po tayo. May hinahanap pa po tayong mga balyena. So far po, may balyena na po ba? Parang wala pa, no? Wala pa, puro mga pa lang Dilis? Hindi naman, pero mas malaki sa dilis. Mas malaki, ano ba mas malaki? Sardinas? Pwede. Nagugutom na tuloy ako. Ayan po, sa iba pa pong balita. Inaresto naman si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson dahil sa isang kaso ng cyber libel. Inaresto si Singson sa kanyang bahay sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City kahapon ng hapon. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng isang warrant na inilabas ng Regional Trial Court ng Vigan. Para ito sa sinasabing paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaagad namang nakapagpiyansa si Singson ng 60,000 pesos at kaagad ring nakalabas mula sa kustudiya ng Quezon City Police District Police Station 12. Tinawag ni Singson na masamang tao ang nasa likod ng reklamo laban sa kanya. Hindi na niya tinukoy kung sino ito, pero sinabi niya na minsan nang humingi ito ng tulong sa kanya. Ipinahiwatig naman ni Singson na may kinalaman ang naghain ng reklamo laban sa kanya sa kasalukuyang issue ng korupsyon. Ang nakakapagtaka dito, Kaweng, kahit na siguro hanapin ko sa Google, hindi ko makita, hindi ko matanto kung sino ba yung nag-file ng kaso laban sa kay Chavez, kay Manong Chavez. Diba? Siguro talagang napakalaking
Kasi alam natin issue ito, yung ano? kila Jason sa PCO. Ito, bakit hindi natin Hindi ko din, alam? ano. Di ba parang secret, ano? Pero tingnan mo naman si Manu Chavez, si Kilala daw Governor. Okay, siguro close friends sila dati. Baka nag-FO Natulungan sila. niya. Marami siya Oo. natulungan eh. Sino kaya doon sa mga yon? Naku, tignan natin. Ayan, meron na tayong mga list of suspects. Eto naman, sa iba pang issue po, inanunsyo na ng impeachment prosecution team ng Kamara de Representante na may 10 abogado na mula sa mga kilalang pribadong law firm na tutulong ng walang bayad o pro bono sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ng mga House Prosecutor na sina Batangas Representative Jervil Luistro at Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang mga pangalan ng mga pribadong prosecutors. Kabilang dito si Marfort Fua, isang dating Assistant Presidential Legal Counsel ni Pangulong Marcos, at ang veteranong abogado na si Lorna Kapunan. Si Fua isa sa mga pribadong prosecutor mula sa Pecabar Law, ang firm na itinatag ng yumaong Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile. Makakasama ni Fua ang mga abogadong sina James Brian Ibrahim Ali, Erwin Matib at Justin Ann Lamarca. Dinala naman ni Kapunan ng mga abogado mula sa kanyang sariling law firm na Kapunan and Castillo. Kasama dyan sina Sonia Margarita Bemerito Castillo, Diana Melissa Lorenzo Singian, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. Inamin ni Kapunan na ang pagtanggap sa tungkuling tumulong sa impeachment trial ay may kaugnayan sa mga may kaugnay na mga panganib, lalo ng pagiging target ng disinformation. Pero ang mahalagaan niya ay makatutulong sila sa mga pampublikong prosecutor na maiharap ang isang matibay na kaso. Para naman sa abogadong Tubong Cebu na si Armando Ligutan, ang panganib na kaugnay ng pag-uusig sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ng bansa ay walang-wala kumpara sa karangalan ng paglilingkod sa publiko. Sinabi ni Luistro na ang lahat ng miyembro ng mga pribadong prosecutor ay nagkasundong maglingkod ng walang kabayaran dahil naniniwala sila sa konstitusyonal na tungkulin na panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa ni Luistro na ang unang grupong ito ng mga pribadong prosecutor ay inaasahang formal na maghahain ng kanilang paglitaw sa harap ng Senate Impeachment Court sa Lunes, June 15, habang papalapit ang mga pagdinig sa yugto ng pre-trial. Hinikayat ni Luistro ang mga law enforcement agency na tiyakin ang seguridad ng mga pasilidad ng Senado, mga prosecutor, mga saksi, mga kawani at mga ebidensya bago ang pre-trial conference sa June 18. Samantala, hinamon ng Malacanang si VP Sara na hikayatin o puwersahin si Senator Ronald De La Rosa na humarap na sa Senado at dumalo sa sesyon. Tugon ito sa sinabi ni VP Sara na dapat maisama ang lahat ng senador sa mga diskusyon tungkol sa mga prioridad ng Senado. Binuweltahan din ng Malacanang ang pag-uugnay ni VP kay Pangulong Bongbong Marcos sa kaguluhang nangyayari sa Senado. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, lahat po ng nangyayaring gulo sa Senado, kabilang ang pagtakas si De La Rosa at ang insidente ng pamamaril, ay iniudyok na mga kaalyado ng mga Duterte para proteksyonan si VP Sara sa kanyang impeachment complaint. Ibig sabihin yan, Miss Ricky, Yes. may aabangan tayo next week Yan. ng mga kadramahan na naman. Nako, pinagpahinga lang tayo ng ilang saglit, ano? Nagpahinga ba tayo? Hindi nga nagpahinga eh. Hindi. Parang nagkaroon na nga ng force of nature. Actually, hindi nila tinuloy yung pagpapatuloy ng Cayetano-led block na hearing last Thursday kasi nga nandun sila para sa lindol. Ayun na nga. Oo. Parang ito na nga po, force of nature niya na nagsasabi, "Hoy, awat na kayo! Magtrabaho naman kayo." Sana man after ng break, talaga makinig naman sila minsan sa ating kalikasan na mismo ang Next nagsasabi. week yata, tuloy na naman. Tuloy ang laban, tuloy ang Senate serye. Pero bago po natin na tignan naman kung ano mangyayari sa susunod na linggo, mamaya po ay makakausap na natin si Virlina Jaime Francisco, isa pong historian, upang pag-usapan naman po yung mga iba-ibang bahagi at aspeto ng ating kasaysayan. Ngayon pong sineselebrate nga po natin ang ating araw ng kasarilan. Sa pagbabalik pa rin ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN.
Oras po natin is now 9:03 in the morning. Okay, at alamin naman natin, dahil nga po mahalaga ang araw na ito at ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan o kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Kaya naman may hatid po kaming mga trivia para sa inyo. Panoorin po natin ito. Mahalaga at makasaysayan para sa ating mga Pilipino ang petsang June 12 dahil ito ang araw na ginugunitan natin bilang isang malayang bansa. Pero sa ating mga history class ay alam na natin ang mga pangyayari that led to our independence. Kaya naman, ang hatid namin sa inyo ay ilang Philippine Independence Day trivia na marahil ay di nyo pa alam. Trivia number 1, hindi lang iisa ang petsa ng ating Independence Day. June 12 ang petsa kung saan ginugunitan natin ito bilang Independence Day. Pero sa panahon na tayo ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano, ay hindi nila kinilala ang pagdeklara ng independence ni Emilio Aguinaldo. At habang nasa pamahalaang Commonwealth ay iginawad ng Amerika ang complete independence sa Pilipinas noong July 4, 1946. Kaya for a time ay July 4 ang ating Independence Day. Ngunit nung maupo bilang Pangulo si Diosdado Macapagal, ay binalik niya ang Day of Independence sa June 12, kasabay ng Republic Act 4166 in 1964. Anya, the recognition of the independence of a nation should not be accorded by any other country but itself. Trivia number 2, araw at oras ng ating Independence Day. Ayon kay Julian Felipe, ang June 12, 1898 ay tumapat sa araw ng linggo at idineklara ang independence between 4 to 5 ng hapon. Kung saan muling iwinagayway ang ating pambansang bandila ng alas 4:30 ng hapon habang tinutugtog ang Marcha Nacional Filipina ng isang banda mula sa San Francisco, Malabon. Iyon ang eksena na nakaprint sa likod ng dating 5 peso bill. At finally, trivia number 3. Ang nagwagayway ng bandila at nagbasa ng Act of Declaration of Independence. Ang nagwagayway ng ating watawat ay si Ambrosio Rianzares Bautista o Don Bosyong. Siya ay distant relative ng ating national hero na si Jose Rizal at nagsilbing legal advisor ni Emilio Aguinaldo. Si Don Bosyong din ang nagbasa ng Act of Declaration of Independence noong araw na iyon. Yan, nako. Tignan mo ha. Alam niyo ba yung Kawin? Tatlo pala yung pagdiriwang natin. Tatlong araw pala ang pagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Oh, originally, June 12 talaga siya. Tapos, syempre, nagbabago yung panahon. Nung nasakop tayo ng mga Amerikano, Meron nag-iba pa din. isa pa, may isa Isinunod pa. sa kanila, July 4. Oo, kasi 'di ba yun yung Independence Day ng Estados Unidos, 'di ba? Pero ang mas kinikilala po natin, syempre, Binalik kasi sa ang June 12 eh. Oo. Ayan, at kasama na nga po natin ngayon si Ms. Virlin Jaime Francisco. Ako, Ate V na lang. Ate V, ang ating professor po mula sa De La Salle College of St. Benilde and Saints Classicus College in Manila. Good morning, Ate V. Good morning po, ma'am. Good morning, ma'am. Isang makasaysayang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ma'am. Salamat sa pag-imbita. Opo. Yan, nako, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Dahil ako personally, ang paborito ko pong subject History. talaga ay history. Kaya gusto ko po dati mga history channel, ayan, sa television. Alam Kaya, mo ba, muntik na akong mag-enroll para maging history teacher? ay, talaga? Ang sabi nga nila, totoo ba yun? At siguro, Ate V, siguro let's start on a light note, Ang mga historian daw, ang unang mga tunay na marites. Kasi sila yung talagang nakakaalam kung Nanguurira ano nangyari, ng kasaysayan. Oo, tama po ba? Tama po, pero ang pagiging marites ng mga historian ay nakabatay sa primary and secondary sources. Yun. Then yung dynasty ngayon sa Pilipinas, kasi yan po yung mainit na usapin. Kasi naalala ko po, nung panahon ng Kastila dito sa Pilipinas, may mga tinatawag tayong prinsipalya. Di ba? Kumbaga sila po yung collected or collective group na namumuno po dito sa ating bansa. Nagbago po ba talaga with the political dynasties na wala po ba talaga ang tinatawag nating prinsipalya o nag-iba lang ng pangalan po sa Anyo. paglipas po ng panahon?
yung political dynasty sa Pilipinas ay hindi magsisimula lang sa panahon ng mga Kastila. Kasi kung titignan mo during the time of the pre-colonial, ang Pilipinas ay binubuo ng dalawang uri ng pamahalaan, yung sultanate sa bandang southern part at yung barangani na pinumunuan ng datu. At ang basis din dito ng pagkuha ng pagiging datu ay depende sa pinakamakapangyarihang pamilya. Okay? So tapos nung panahon ng mga Kastila, itong si Miguel Lopez de Legazpi, so re-reinforce na ang pamamayani ng mga Mahardika kasi doon sila nagkaroon ng conspiracy para ma-pacify yung ibang mga pulo ng Pilipinas. And then nung panahon na nakapag-establish sila ng government, sila yung nagpatupad ng sistema ng eleksyon kung saan ang pwede lang iboto ay yung Gobernador Silio. Katapat niyan ngayon ay mayor. At ang naging policy, ang naging qualification ay dapat educated, tapos nagbabayad ng tax na 30 pesos, personal tax, at merong property tax na 500 pesos. So kung gagamitin natin yung mga qualifications, papasok talaga to sa mga mayamang pamilya sa bawat lugar. Tapos nung panahon naman ng mga Amerikano sa visa ng kanilang pinatupad na patakaran for pacification din, nakita nila na ang potensyal na magiging magandang epekto kung makukuha nila ang loob ng mga upper class. Kaya ang ginawa nila, ni-reinforce nila yung pagiging mayor ng mga to sa bawat lalawigan. Kaya ayun na until today ay namamayani pa din. So parang ingrained na pala sa ating kultura, no? Dahil Yun pre-colonial times pa pala. Pero ito po yung tanong ko ngayon, ma'am. Sa inyo pong pananaw, kalayaan po ba ang tawag talaga kung iisang pamilya lang naman ang pinagpipilian pa ulit-ulit natin mga Pilipino? Is there really freedom in that? Kasi yung democracy na itinuro sa atin ng mga Americans ay nahaluan din ng kultura. Hindi lang naman ito ng Pilipinas ng Southeast Asia. Na kinikilala natin, hindi tayo loyal sa pamahalaan, sa estado, kundi loyal tayo sa tao. Sa tao. Napansin natin, no? Oo. Ayon nga sa libro nitong si Ileto sa kanyang Pasyon and Revolusyon, tinitignan ng mga Pilipino ang pamahalaan bilang salvation, bilang tagapagligtas. At ma'am, it's At good. yes, Masigit ko lang po, no, dahil nga nabanggit niya, it's very interesting. Salvation nga, di ba? Tinitingnan natin ang ating pamahalaan na ganyan. Pero sa kasaysayan po ng Pilipinas, sa political dynasties po ba nagkaroon tayo? Ano po sa inyong pananaw? Yung mas marami po, yung mas nakatimbang, yung mga political dynasties na naging saviors ng Pilipino? O yung mga mas marami pa rin po, yung mga dynasties na mas nagpahirap po sa ating bansa? Kasi sa bawat konteksto ito ng bawat probinsya, yung political dynasty, kung titignan natin, isa yan sa mga nagiging tagapagtaguyod din ng korupsyon . Dahil nga yung mga tao, ang ating sistema ng kultura in terms of politics, ang tawag doon, patronage system, patron. So tinitignan nila na yung pamilyang ito na kahit political dynasty, basta nakikinabang sila, ay patuloy nila itong sinusuportahan. At kung titignan natin ang national government natin, yung composition, ito rin ay galing sa mga political plan. Kasi ma'am, di ba ngayon may mga efforts po itinadhana ng ating konstitusyon na magkaroon tayo ng batas laban sa political dynasties. Ngayon nagkakaroon ng katuparan, may mga proposal na po na pinag-uusapan at sa House of Representatives may version na silang naipasa. Pero ito pong sa tingin ninyo, mababago pa ba? Sabi nyo nga po kasi ang Pilipino ay personality-based yung politics of patronage yung sa atin . So kahit magkaroon ng batas, sa tingin po ninyo, mababago pa ba yung sistemang ito? Actually, maganda itong ginagawa nilang pagkilos . Ang pagkilos din ito ay hindi mula ito sa, politics aside dito . So, ang number one proponent ito si Vico Soto . And then, supported ito ng academe, si Professor Julay Tihanki ng De La Salle. So, masipag sila naglilibot sa iba't ibang schools ng Pilipinas para isuportahan itong anti-dynasty na batas. Di po kung may papatupad ang batas na ito, magkakaroon ito ng napakalaking pagbabago doon sa magiging sistema ng politics ng Pilipinas. Kasi kumbaga first time ito na mangyayari. Kung nga lang, hindi ito naglian. So siguro kung gradual ang magiging pagbabago kasi
until today naman in reality check, di ba? Nakita rin talaga natin na ang mga Pilipino loyal pa rin talaga doon sa tao na kanilang pininiwalaan as a leader. Mhm. Ma'am, sa tingin po ninyo, ano na yung kasi kung merong political maturity ang mga Pinoy, kahit pa paano magkakaroon ng pagbabago yung pananaw nila doon sa mga kasalukuyang sistemang umiiral. So, ano yung kailangang gawin po natin to achieve that political maturity? Ayan po. Yan din po ano namin eh. Ako bilang 26 years na teacher ng history, minsan tinatanong ko, may essence pa ba itong ginagawa ko pag nakikita ko yung Philippine politics? Oo. Pero talaga siguro dapat simulan yung education mula dun sa elementary, tapos sikayatin talaga itong mga Gen Z, no, na kasi tingin ko yung nangyari sa Senate election nung last time, nung 2025, naging malaki yung tulong doon ng pwersa ng mga Gen Z eh, na itong mga Gen Z na merong political awareness na hindi na mabilis mabola, na-reinforce ito ng academics at saka na-reinforce ng mga media na kagaya nyo, makakatulong ito na malaki para unti-unti magkaroon ng pagbabago. Ma'am, huwag po kayo mag-alala. Dahil ako po, personally, nakasuporta po na may relevance ang inyo pong gampanin ngayon bilang isang history professor. Dahil for me, napakahalaga po ng kasaysayan natin. Dahil ito po ay nagsisilbing aral din para sa ating mga susunod na henerasyon. And speaking of which po, siguro talakayin naman po natin ang issue sa West Philippine Sea. Kasi nga, kung noong 1898 po, ang pakikibaka po natin ay laban nga po sa mga Espanyol. Tapos sinundan po na pakikibaka naman laban po sa iba pang external forces like the United States of America as well as Japan. Ano? Ngayon po, sa pakikibaka po natin dito sa West Philippine Sea o WPS, ano po magandang aral mula sa mga nauna nating laban ang pwede po siguro nating mai-apply dito po ngayon sa ika-21 siglo? Ito sa real talk, ito sa Philippine history, kung titingnan natin, yung kasaysayan nating pwedeng makuha dito, aral, is huwag tayo may pag-compromise. Although alam naman natin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng China, at sila ay member ng Security Council, permanent member ng Security Council ng United Nations, pero dapat talagang bantayan natin at walang compromise. Kasi nangyari na sa atin yan noong panahon ng laban natin sa mga Kastila, nagkaroon ng Treaty of Biak na Bato, di ba? December 15, 1897, na humantong sa pagpunta ni Aguinaldo sa Hong Kong. Tapos naman sa Hong Kong, nagkaroon naman sila ng kasunduan sa mga Amerikano. Nahantong naman sa Treaty of Paris, December 10, 1898. Pero mararatify ng February 7, 1899 na maging resulta sa pagkakasakop ng Amerikano sa Pilipinas. Nagpalitan lang. After ito ng napakawalang kwentang battle of Manila Bay, na sinasabi nga natin na walang essence yung battle na yun kasi lumalabas na parang hindi pinaghirapan kasi ang namatay na Amerikano, kinamatay niya sa battle, heat stroke eh. Pero sa pagkapanalo ng mga Americans laban doon sa Spain, pupunta tayo sa mga Amerikano at mawawala ng sa-isa yung pinaglaban ni Bonifacio at ni Rizal. So sa bawat battle kasi na pinagdadaanan ng Pilipinas, nagkakaroon ng konsepto na may pag-compromise na lang tayo, kawawa naman ang pamilya, kawawa naman ang negosyo. Kasi sa aral natin ngayon, so dapat tayong tumayo, so sa paraang kakayanin natin, so kahit malaki yung persa, basta masipag talaga tayo magbantay. Kaya talaga dapat, imbis na nag-aaway yung tao sa gobyerno at nangurakot, dapat i-reinforce talaga nila yung Philippine Navy. Kasi mahirap ang nagiging problema sa atin, kaya nakukuha, hindi natin nababantayan since na tayo isang archipelagong bansa. So dapat yun ang palakasin natin. So sa pananaw po ninyo as historian, ma'am, tama ba yung ginagawa po ng pamahalaan natin ngayon na ilaban yung ating karapatan dyan sa Nagsimula po ito ng panahon ni Pinoy, no? Na yung standoff na pinatunayan natin. At maraming daang kaso ang pinel natin sa ICJ laban sa China at tayo ay nananalo doon sa kaso natin. Kaya kahit na kita natin yung ating sitwasyon, ipagpatuloy, tama yung pinagpatuloy natin, ginigiit at binabantayan, nagkakaroon tayo ng mga bilateral agreement with other countries para magpakita ng support. Kasi ang pinag-uusapan dito sa West Philippine Sea, hindi lang ito simpleng sa Pilipinas eh.
Kasi kung titingnan mo ang Philippine geography, kung gusto mong kontrolin ang buong Asia, you need to control yung Philippines. Kaya ganun tayo ka-importante sa geopolitics. Kaya dapat talaga manindigan tayo. Okay. Ma'am, ngayon, meron ng social media. Panahon na nga po ng social media. Kung halimbawa po nabubuhay po, si Yung mga Rizal, bayani natin, si Bonifacio, nandiyan si Del Pilar, si Mabini, di ba? At marami pa pong iba. Sa tingin niyo po, ano po yung masasabi nilang pinakamalaking banta sa ating pambansang kamalayan? Ito po ba ay dahil po sa sobrang dami ng impormasyon, sa maling impormasyon? Ano po sa Mabilis palagay sa pagkalat ng impormasyon. Opo. Kung resilient tayo, no, education talaga. Tingin ko, ipag-alaman talaga ni Rizal yung isang tamang edukasyon. Ngayon nga sinasabi ko, dapat siguro yung kami mga nasa academe, talagang ito, kaya nagpapasalamat ako dun sa invitation. Kasi ito yung kulang siguro para ang dami kasing mga vlogger na wala talagang research and academic background sa discipline. Yun nga lang, yung mga tao naman sa academe, hindi naman nila makuha ang loob ng masa kasi iba yung language, iba yung konteksto. Kaya inisip ko, what if kaya kung i-reinforce natin na subukan ng akademya na abutin yung mga nasa masa para magturo, para naman makaiwas dun sa maling impormasyon. At si Andres Bonifacio, biktima yan ng fake news. Kaya di ba yung hanggang kamatayan niya, di alam po sigurado kung 23 ba siya pinatay o May 10 ba siya pinatay. At pati buto niya, wala. Pati si Mabini, di ba? Biktima yan ng fake news. Kasi sinasabi na kaya siya nalumpo dahil sa syphilis. Di ba? Yung STD. Kaya kung sa pananaw ng mga bayani, since sila yung mga biktima, biktima ng fake news, pero yung tamang kasaysayan, yun ang nagbigay sa kanila ng justice. Kaya tingin ko dapat talaga kumilos na rin yung mga tao sa akademya para subukan labanan itong mga fake news. Ayan, nako. Yun. Napakaraming dapat ikumpara eh. Kasi ma'am, ngayon 'di ba ang isa po sa malaking pinagkukunan ng tulong sa ekonomiya natin yung mga OFWs. Paano natin po i-differentiate ito doon sa kasi 'di ba meron na din tayong migration noong mga unang panahon. Okay. Kung tingnan natin migration noong unang panahon, may mga inter-island. Unang kumapal yung population sa Maynila noong panahon ng Amerikano kasi ginawa niya yung Manila Carnival. Isang trading expo noong 1908 hanggang 1939 kung saan lahat ng bagong produkto na ipapakita sa buong Asia ay dito ipapakita. Kaya talagang infrastruktura ng Maynila inayos na create si Manila Hotel noong 1912 para doon. Kaya yung mga tao sa bawat probinsya ay nagpunta dito sa Maynila. So iba yung dating. And then dahil nga doon sa yung pag-alis doon sa ibang bansa, nagsisimula na to. Ito yung after ng Second World War kung saan itatali ng Amerika ang ekonomiya ng buong mundo sa dollar. Kaya yung mga tao dito sa Pilipinas, iba na yung dating kapag kumikita ng dolyares. So, iba't ibang panahon, pero makikita mo sa migration ng mga tao sa Pilipinas, ang dahilan talaga ay ang trabaho. So, Kaya kung talagang idadalhin sa bawat lugar o sa bawat probinsya yung development, kagaya na sinasabi ng SDG ng United Nations, siguradong may iwasan na yung ganyang katindi exodus in terms of migration. Kasi nga po ma'am, ang sabi nila, lahat ng oportunidad nandito sa Metro Manila, kaya Imperial Manila ang tawag. Malaking lupa nga daw ang tawag sa atin ng mga kaibigan natin mula sa mga provincial. Wow, nagpunta ka na ba ng malaking lupa? O bibisita ako sa malaking lupa? Maybe it's time, It's high time na talaga na tugunan po yung Manila-centrism natin, dito sa Pilipinas, Hindi porket taga Maynila. Lagi po sinasabi to, Kaweng. Hindi porket taga Maynila po ang isang tao, ibig sabihin mas matalino, mas magaling. Ang Pilipino po, kahit sa ang lupalo po ng ating bansa, marami pong magaling dyan. Kulang lang ng oportunidad. Speaking of, I was very curious, dahil pag-uusapan po natin yung kayamanan. Naalala ko po, ma'am, nung panahon po ng Kastila, ang, kumbaga, yung batayan po ng hindi pagkakapantay-pantay ay kung gaano kalaking lupa. Lupa-lupa ngayon. Ngayon po, it's wealth concentration. So mayroon po bang pagkakaiba? Yung unang panahon sa ngayon, kumbaga nag-iba lang ng denomination, kumbaga. Yung gagamitin ko yung theory ni Benedict Anderson, kasi ka-democracy.
So noong unang panahon, ang basis ng kapangyarihan ay lupa. And then, mula sa pagbabago ng panahon, mauso yung negosyo, yung konsepto ng kapitalismo. Kaya ngayon, madadivert yung kayamanan sa pagtatayo ng negosyo. Pero sila rin yun. And then, mapapanatili nila ang kanilang kapangyarihan sa paggamit ng lupa. Kasi kung papansin mo, hindi lang ito mayaman dahil sa ekonomiya, kundi mayaman din in terms of politics. Kasi gagamitin nila yung lupa nila, patitirahin nila dito yung mga tao at ang kapalit nito ay boto. Yun. Oo. So balik Parang na naman walang tayo sa binabago. political dynasty, ma'am. Ayun yata ang ugat ng lahat ng ating problema. Pero kung sinasabi nga ni Ma'am V, no, na noong papalayan, napauso na pala natin yan, pre-colonial times pa. No? Ma'am, 21st century na po. Kung bibigyan niyo po ng grado ang estado ng kalayaan sa Pilipinas ngayon, ano po ito? Yung grade ng Philippine independence. Pero kasi ang independence sa akin yung EDSA Revolution eh. Kasi yung June 12, hindi naman ito legitimate. Kasi nga, sa kabila ng pagkakaroon ng kalayaan, hindi ito na-recognize sa international community. Kasi nagpatuloy pa rin yung digmaan kahit na merong independence. Pagkatapos, pangalawa, nung panahon ng mga Amerikano, ito naman ay itinulak talaga kasi na-create na sa United Nations yung June 4, 1946. At meron itong kapalit, yung Bell Trade Act. So mananatili ang kapangyarihan in terms ng ekonomiya ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Kaya kung akin yung grade ay EDSA Revolution, pero ang grade ko sa kanya pasang-awa. Kasi pinatunayan natin na kaya nating lumaya gamit ng walang dahas. Pero hindi na-sustain yung pagbabago na iniisip ng mga tao, kaya sila sumama sa EDSA. So, 75%. Pero umaasa pa rin ako. Umaasa talaga ako. Parang si Rizal, na talagang kabataan talaga. Ang Na pag-asa itong ng kabataan bayan. na patuloy natin tinuturuan na magiging pag-asa ng bayan. Sa tingin niyo po ba, last question ma'am for today, may pag-asa ba? Tingin ko may pag-asa. Hanggat merong mga kabataan, merong mga shows na kagaya nito, no? Alam ko dito ako nakapag-guest na ako dito sa show niyo dati. Pero nakita ko kung gaano kagaling magtanong yung mga host, no? Kaya nakita ko na, ayan, kagaya magpatuloy ng mga shows na gusto mag-educate, no? Sa kabila ng politika, may pag-asa pa rin yung bayan. Nako, yan. We want to end on that good note, Mama, no? Kasi nga, ang tema po ngayon, ano nga ba ulit, Kaweng? Ang kalayaang pinapangarap. So, nawa ay hindi lang maging pangarap ang pag-asa po natin. At least pag pangarap, pwede pa eh. Pag panaginip, parang Ayun na, malabo na. parang matulog ka na lang. maraming salamat po sa inyo, Prof. Maybe, munting mensahe po sa ating mga taga-subaybay ngayon, lalo na po sa mga kabataan na talagang nakaatas po sa kanila yung ating kinabukasan. Ito po, maraming salamat sa pakikinig sa umagang ito at iiwan ko pa sa inyo ang aking palaging sinasabi. Ang mga taong walang alam sa kasaysayan, ang balang araw magiging traidor sa bayan. Ayun. Maraming salamat po. Thank you so Kinilabutan much ako doon, po. Ma'am Via. Napakaganda nun anong sinasabi nyo, ha? Oo. Kaya sa pong mapagpalang Independence Day sa inyo po, Ma'am. Thank you, Ma'am Salamat V. po. Salamat po. Di ba dapat natututo tayo sa kasaysayan eh? Kaso may kasabihan din, history repeats itself. Naku. So kaya dapat, pag naulit yung kasaysayan, alam mo na kung anong gagawin mo. Ayun Dahil na. alam mo na kung ano yung tama, dahil natuto ka na. So, dapat matuto na tayo. Pero ano sabi mo, parang si Ryan kanina. Matanda na walang pinagtandaan. Joke lang, Ryan! Ganyan po kami magmahalan dito sa ASPN. Uy, 1 point. Ikaw nag-umpisa nun ka. Hindi ako Ryan, na best friend ko yan dito. Tuloy-tuloy po ang balita. Samantala naman po, inanunsyo ng China na nagpataw ito ng mga sanctions laban kay National Defense Secretary Gilberto Chodoro dahil sa mga irresponsable umunong pahayag na nagpalala sa tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila. Ayon sa isang Foreign Ministry spokesperson, hindi papayagan makapasok si Chodoro, ang kanyang asawa at anak sa mainland China, Hong Kong at Macau. Naku, Hong Kong. Nakakasama umano o nakakasama umano sa lehitimong interes ng China at sa relasyon ng China at Pilipinas ang retorika ni Teodoro. Hindi naman ito tinukoy kung ano ang partikular na pahayag ni Teodoro na sinasabing nakasama sa ugnayan ng dalawang bansa.
Pero sa isang summit sa Singapore noong buwan ng Mayo, binatikos ni Teodoro ang mga aktibidad ng China sa mga pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Very vocal kasi si Secretary Teodoro. Kasi syempre, siya ang Defense Secretary natin. Oo. So kung ano yung policy, kung ano yung pinaniniwalaan na natin na tama ng administrasyon, yun yung ipaglalaban niya. Alam nga namang siya yung unang kalihim, di ba? Siya yung Secretary of Defense. Ano namang moral ang makukuha ng sandatahan natin kung siya na namumuna sa department? Hindi niya ipaglalaban yun. At least, di ba, talagang he's living up to his title, defending the nation even through words, whatever words those are. Kaya yung bawal ang balat sibuyas, para bang nagiging balat sibuyas po ba ang China? Kasi parang, for example, Hindi, tinatamaan kasi sila dun sa mga sinasabi ni Secretary if the shoe Teodoro. fits nga, kumbaga, di ba? Oo. Kaya nga po, napikon ulit sila sa atin. Kasi nagkaroon tayo ng kasunduan with Japan. Sabi nila, teka lang. Nami-militarize daw ang Japan. Oo, nagkaroon tayo ng kasunduan with them recently. Ang sinasabi ng China ngayon, na lumalabag daw tayo sa international laws. Pero wala ba silang nilalabag na international At saka law? ano bang kaibahan ng defense agreement natin with Japan dun sa iba pa mga bansa like Australia, US, even Vietnam nga di ba? Na nagpunta dito yung kanilang presidente. Meron ding naging usapan para sa depensa. Knowing na ang Vietnam, kasama din siya dun sa mga claimants dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ayan. Or Spratlys group of Spratlys. islands. Anyway, dito naman tayo. Viral po sa social media ang video ng isang cyclist matapos mahuli sa kamera ang umano'y panununtok sa kapwa niya cyclist. Makikita sa lumaganap na video ang pagtatalo na sinundan ng pagbabanta at pandadamay ng suntok ng isang cyclist na kilala bilang si Owen Pineda laban sa kapwa cyclist na si Vince Amarante. Ayon sa post ng cycling group na Fast Track No Limits, naganap ang insidente sa may Mall of Asia last June 10. Paglilinaw nila, hindi na nila kasama si Pineda nang mangyari ang insidente at hindi rin nila kamiyembro ang biktima. Nagpahayag ng paghinanakit at humingi ng paumanhin ng grupo at sinabing tinanggal na nila si Pineda sa anumang koneksyon sa kanilang samahan. Samantala, naghain ng blotter ang magulang ni Amarante at personal din na nagkita ang dalawang panig kasama ang kanilang mga magulang. Sinabi naman ng magulang ni Pineda na ikinahihiya nila ang nangyari at hindi nila kinukonsinte ang anak sa anumang mali nitong ginawa. Patuloy na iniimbestigahan ang posibleng motibo sa nasabing insidente. Ano ba yan, dahil sa init o ano? Init ang ulo ba? Nagkataasan lang ng, baka mamaya nagkatinginan. Hindi. Oo, ang tawag yan, muningan. Doon po Oo. sa UP, halimbawa, yung mga fraternity dyan, may term po kami dyan. Ang usually, sa tingin-tingin lang, muningan. Hindi ko alam kung ano talaga yung ibig sabihin nun, pero ayun po yung jargon sa UP. Nagkatingin lang, nagkainitan na ng ulo, ayan na, nagkaroon na ng mga Tapos sapakan na frators. kagad, diba? Nako, ang pikon talo. Kaya dapat lagi tayo nakasmile, laging good vibes dapat kahit na may mga nega energy, 'di ba, Kaweng? Dapat ang buhay natin ay lagi mo kasi sinasabi sa dulo, pasarapan. Pasarapan. Dito naman po, showbiz pasilip naman tayo. Hafiz remarks ng Philam Pageant Kings, umani na matinding batikos at unfollow storm online. Umano na matinding batikos online ng Filipino-American pageant title holders na sina Brandon Espiritu at Jether Palomo matapos ang kanilang kontrobersyal na pahayag ukol sa mga Hafiz o mga may halong lahing Pilipino na kumakatawan sa bansa sa mga international pageants. Nagsimula ang kontrobersya nang magbahagi si Palomo sa Instagram story na may linyang I pledge allegiance to the flag na tumutukoy sa bandila ng Amerika. Aba, isinagot ito ni Espiritu ng raise that flag, brother, nang questionin ng ilang netizen o isang netizen kung bakit hindi sila umaawit sa Tagalog kahit kinatawan sila ng Pilipinas. Sinabi ni Espiritu na hindi sila mula sa Pilipinas at hindi nila gustong magsinungaling ukol dito. Ay nako, lalong uminit naman ang usapin matapos magkomento sa Espiritu na this country wouldn't have a chance on the national stage without us Hafiz, na ikinagat ng maraming netizens dahil tila minamaliit ito ang kakayahan ng mga Pilipino lumaki at ninirahan sa bansa. At dahil dito, maraming pageant fans ang nagsagawa ng mass unfollow campaign laban kina Espiritu at Palomo. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng kanilang followers sa social media habang patuloy ang pagbatikos ng publiko.
kapwa naglabas na ng public apology ang dalawa. Nako, Baka sorry hindi Sorry not sorry. Sige, may Hindi- sasabihin din Ay, ako. sige, mauna ka. Hindi, baka hindi nila na-realize kaya sila nagkaroon ng talent at nagkaroon ng opportunity dahil sa dugong Pinoy sila. Di ba? Oh, ako Diba? naman, sorry not sorry, ay medyo mali ang dating sa akin nung kanilang sinabi. At even their apology, it's not even a real sorry. Oo. Alam mo yan, parang Dahil lang nawalan sila ng mga followers. Ayun lang. Nawalan ng support. Pero grabe naman yung mga yan, di ba? Yung iba nga, talagang proud na proud. Ang dami nga po mga banyaga nagpapanaturalize para maging Pilipino. Dahil you have to be proud to be a Filipino. Parang ito, yung kasusunod po nating makakapanayam ha, supermodel, beauty queen, successful na babae mula pa Fashion designer. Fashion designer sa Kazakhstan ha. Kumbaga, nandun na ang lahat para sa kanya na oportunidad. Pero gusto pa rin niya dito. Pinili po niya ang Pilipinas. Mamaya po malalaman natin kung bakit. Kasi habang marami pong Pilipino ang nangangarap na mga ibang bansa, no? Dahil siguro greener pastures. Sabi ko nga, yung iba naman para lang for the clout, kumbaga. Makapunta lang ng Amerika ng isang buwan, pagbalik mo dito, may accent na, what's up, Joe? Diba? Ganun na. Si Nelson ba hindi? Si Nelson. Wala siyang pasalubong, kaya ewan ko sa kanya. Ayan. So, ito po, malalaman naman po natin, balikan naman natin, Kawing, kung ano po yung mga talagang minsan nata-take for granted na natin dito sa ating bansa. Na kung tutuusin, kamahal-mahal naman siya. Parang Sense by Salvador. Talagang mamahalin mo. O, di ba? Kaya po mamaya, wala pong BBTO dahil makakausap na natin ang napakagandang si Liza Manila, fashion designer and entrepreneur. Sa pagbabalik pa rin po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang oras po natin ngayon, it's on 9:37 in the morning, and this time check is brought to you by Sense by Salvador, the scent of royalty. Has 35% oil concentration of fragrance, long-lasting for men and women. Find your signature scent, discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Sense by Salvador, amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Ayan, yan ang tama. At katulad po ng ating pinangako, napakaganda lalo ng ating umaga, Kaweng. Yes. Dahil nadagdagan ng mga beauties ngayong Kaya araw nga. ng kalayaan dito. Dahil kasama rin na po natin si Liza Manila, ang fashion designer at isang entrepreneur. Fresh from Kazakhstan. Not really. Good morning, Liza. Good morning. Good morning, Welcome ladies. to our program. Thank you so much for having me. It's such an honor for me, especially as a foreigner, to be on a national TV here in the Philippines. And it's Independence Day in the Philippines. Exactly. Yes. And it's very apt that she is here with us because we were talking about how many Filipinos, they dream of moving out of the Philippines. But we have to remember sometimes, we have to have reminders sometimes, especially today, why a lot of people from outside the Philippines want to move here. Exactly. And Liza, you've been living in the Philippines for 9 years already. 9 years. 9 years. 2017. And you correct. have Wow. options all over the world. So Yes. I would just like to know, at what point did you realize that, hey, the Philippines is not just a place for me to visit, but a place that I would want to call home? I got the chance in 2017 to come here in the Philippines. I got a job offer. So I was thinking maybe it's a good opportunity for me to come here to visit and to earn some money. And then it was actually a very hard time for me for the first 8 months because I had to work to support my family. I didn't go out. I didn't see the Philippines at all. I had to just focus on what I'm doing. And I was about to leave actually Philippines, but then I decided to give myself a chance. So I went to my country for a vacation, and when I came back, I remember that moment from the airport. Oh my God, I have goosebumps. So I remember that moment when I just came back from airport to the place where I lived. I looked at the sky and I was like, I feel home, I feel safe. And I think at that point, I realized that, okay, Philippines is the place where I want to stay. Was that your first time in 2017? Was that your first time to come here in the Philippines? Yes, it was my first time. So I stayed for 8 months first, and then I decided to have a break. And then, boom, Philippines Was it a in my love at heart. first sight? I Not for cannot- the first 8 months. I
I cannot say that, yes, Yeah. because I have my family issues, so I really had to provide and support my family that time. So I couldn't really enjoy the beauty of the Philippines and the culture. But after, when I compared my life there and my life here, and not only life, because I also love my country so much, I just had to listen to my heart, and I realized the feeling that I got, that I have here Yeah. in Manila, I didn't feel it before in different countries. And you have traveled the world extensively, right? Yes. You know, well, it's really understandable why a lot of Filipinos often focus and concentrate on what's wrong with the Philippines. I mean, who can blame us, right? With what's happening in politics, which I'm sure, you know, you've heard about, even in other countries, we're now making headlines because of our politics. So a lot of Filipinos tend to look at what's wrong. But as someone who chose to actually live here in the Philippines, what do you think are the things in the Philippines that Filipinos just take for granted nowadays? To be honest, what I noticed that Filipinos, they are very cheerful people, and I don't think they take something for granted, to be honest. I will give you an example. Let's say life here is not easy for some people. There are earthquakes, there are flood, and so on and so on. And even some of the houses destroyed by water, by flood, some of the Filipinos, they still can enjoy their life, like just surf on the water, and it's so inspiring. Those kind of videos all over the world. The resiliency of the Filipinos. Exactly. So they still can enjoy and appreciate what they have. Of course, like I cannot say for all of the people. I also left my country for certain circumstances, and I found myself in different countries. So who could blame me? So that's why I understand some of the people that leave their own countries, maybe because the feeling that they got somewhere else, it's different. But for me personally, Philippines gave me a lot. And I'm so grateful for that. So many opportunities. And look at me, I'm sitting with you right now. And not only that, it's not just on national TV can I flex that we are seen worldwide also, because the communities that support the network, we are millions all over the world. Anyway, konting flex lang ako. Yabang lang ako konti, di ba? And you know what? I'm really proud of your move here and how much it actually makes me happy that you fell in love with our country, Yeah. because as much as you love Kazakhstan also, and sometimes it's hard to love the politics in the country, but I also love being a Filipino, and today we are celebrating our National Independence Day. Yes. And for me, it's like also an Independence Day for women in general, because we were talking about our first topic this morning. A lot of people forget that the biggest symbol of our Independence Day, our national flag, was actually made by three women. Filipino women. So, which brings me to my question. What do you think of the Filipino women now? With your stay here, you know, having worked with a lot of them, having been friends with them, how can you describe the Filipino women? First of all, they are very beautiful. Thank you so much. I remember when I just Thank you, Kakao. Beautiful. Beautiful. I remember when I just arrived here to Philippines, my mom, of course, like, we didn't know anything about Philippines. So my mom asked me to show Filipino ladies like on the video call, and I showed my co-workers, and my mom told me, wow, they're so beautiful. They have small nose, and for us, it's... Yeah, I heard they like those yeah. small noses that we don't like. We like it, and actually we do a lot of surgeries to get small nose, so you shouldn't underestimate Filipino beauty. Okay, which brings me to my question, because I wanted to ask, you have built not only a life here, but a business. Yes. So how hard was it to actually start a successful business now, being a woman in a different country, particularly the Philippines? Well, since I've been through rough time from the beginning of my journey, and also I feel actually so blessed and welcomed by the Philippines. So I believe in that when you go somewhere, the country either accepts you or not. So I believe that Philippines accepted me because I also was very open-hearted. Yes, And I didn't try to bring my own rules. I was trying to adjust, and I think this is the right way. When you leave your own country and you move to another, you have to live with the
with the lifestyle and with the rules by their country. But of course, you should bring your identity and uniqueness so you can mix it up. Yeah, your Lisa flavor, your own unique flavor. So about women and about Independence Day, I think all of us women, we under so much pressure, abuse, and especially domestic violence. And for us independent women, it's very important because we, of course, we want to be protected by masculine energy, but we don't want to be not seen. We want to be heard. We want to have freedom of speech. We want to be freedom of doing what we really want to do, to follow our heart and not what our society tells us to do, but what we really aim to do with our full heart. So Independence Day, it's really important for women, and I think we should celebrate. And what I like to say, woman for woman is a home. I have to say that Kaweng, because she actually has a good following, a great following in her social media accounts. And what I've noticed when I looked at your social media is that you use it as a platform to empower women. And with this, I see that she's always with Filipino women, a lot of Filipino friends, right? So. I do have a lot of Filipina girls friends. I have international group of friends, so because I believe when I move to different country, I shouldn't stick with my own culture and religion. I have to be open-minded. I have to learn something new, and it's very inspiring and admiring, to be honest. I learn a lot from my friends, and I'm pretty sure they learn from me as well. It's exchange energy. And in my social media, of course, I support women. I love men. I love to be protected by the man, as I mentioned, but it's very hard to be a woman nowadays, especially in social media, because social media shows us beautiful content, and we always think that this is the life, but it's not. But it's not. Women struggle with insecurity. Women struggle with so many things that we hold inside, and it's very important to feel support from another woman, because when we are together, we can actually achieve a lot of things. So I've learned that you're also supporting other women in your business. So what kind of support are you giving them? So first of all, I have my own fashion clothing line, and my clothing line, I want to make my clients to feel powerful. So that's why my clothing line is for women for the meantime. But of course, I do a little bit of unisex touch. And of course, like when a woman wear my clothes, I want her to feel confident. I want her to feel powerful. I want her to feel that she can run the whole world. And also in my social media, I do videos, I do reels, I talk to my followers, my friends, and I'm trying to motivate women for better living. I want to motivate women to be a better version of themselves. But we are not perfect. It doesn't mean that you have to work so hard on yourself or in business to fit in. No, it's not that. We are not perfect, and that's normal. We just have to accept who we are, and it's okay sometimes to fail, and it's okay sometimes not to be everything. So. Working here for almost 9 years or 9 years or more, and supporting and working with Filipino women, what traits of the Filipino women did you fall in love with? I fall in love with the way how nice you are, and you are genuinely nice. Especially you are so welcome to foreigner, and not a lot of countries can do that, to be honest. You are really trying to help. You're really trying to make me feel better.
And it's so important for foreigners, especially like my family is not here. And when I started to be friends with my Filipino girls, they invited me to celebrate holidays together because they know that I'm alone here. And it's actually such a great touch. So Filipino women, for sure, they are very nice. They're trying to avoid conflicts and to be politically correct, which is a very smart move. Yeah, So you know, you have a home away from home. Exactly. It's my second home. yeah. And what's interesting, Kaweng, is that her very successful business now, I've seen that you have also expanded to other countries. Lisa Manila is already in Bali, for instance. I know that. And so my question to you is, why was it important for you to include Manila in your identity and in your business? That's such an interesting story. So when I was working here in the Philippines from the beginning, from the start, I felt that it's not enough for me just to be an employee, because I always wanted to be known for not for the way how I look, because the look will disappear in a few years, but I wanted to be known for my brains, for what I can bring and give to people. So I was looking for myself, to be honest. I didn't know what I want to do. I was like 23 years old, so young, and I didn't know who I want to be, either a teacher or doctor or something else. And then all of a sudden, I realized that my passion was fashion. Like, I wanted to be a designer. So basically, I found myself in the Philippines, and when I started to work on my nickname, I decided to dedicate my some Surname. part of the career to Philippines, because I found my peace, I found my place, and I found myself in the Philippines. Yes, and even if I will move to another country, I will not change the name, because everyone asking me that. Touching. In your 9 years, have you learned any Filipino language? Country lang. Konti lang? We cannot sell her anymore. Hindi na natin na maibenta. Kaya nga. Kaweng, hindi na natin You cannot maibenta. talk about me, I can understand. But you understand Filipino? A little bit, yeah. little Unfortunately for me, it's hard to learn language because I'm speaking English. It's already not my native language. Yes, yes. And then, like, to transfer to another language is kind another of one. complicated for me. What is your favorite Filipino dish? Bulalo. Uy, Wow, me bulalo. too! Bulalo is so good. Even, you know, yeah, that's why I brought some bulalo before, because my Right now? You want now? Okay. You know, babe, there's so unfortunately we don't have much time left, but it is it's such a beautiful thing to actually hear a successful woman from abroad choose the Philippines, while a lot of us are choosing not the Philippines, are not choosing the Philippines. can't believe It's a that. nice reminder. It's really a nice reminder that there's so much to love in our country. That's that true. there's so much love in our country, actually, to begin with. And we would like to thank you also for loving our country the way you do, and maybe a reminder, right, that there's really so much more in the Philippines. It's not just more fun in the Philippines, but love the Philippines. Love. That's our tourism That's tagline. The more you give to this country, the more you're open-hearted and the more you're grateful, the people will give you so much opportunities. The people will love you even for more. So I believe in exchange energy. Like, if you really come with pure heart and you love people around and you understand them, people will love you back. And that's true. That's simple, but it's true. Okay, wait. I just have to ask really this one, because her pieces, her expression, her personality of Kazakhstani, how do you call it? Kazakhstan. Kazakhstan, and being a Filipino now, you know, adopted Filipino, it really translates into her fashion, which is her passion. So maybe just a fashion tip, because today is Friday Fashion here in ASPM. What are the 3 must-haves that you think every woman should have in her closet? Oh, that's my favorite. So it's simple and it's classy. The jeans, the denim jeans. The denim jeans. And then the white short, simple white short. White short. I like men's short because it's more shirt. stylish. The short. The short. The shirt. The Yeah, the shirt. shirt. Yeah, The yeah, yeah. shirt. Yeah. And black oversized blazer.
black oversized. Yes, so you can combine it and it's always look expensive and stylish. Oh, that's very good advice. You know, those are classics and you can mix and match even if we That's have new true. pieces. Yeah. Lisa, I'm getting the messages now. You know, they really want to check out your fashion line. Maybe you can invite our viewers where to check you out. Sure, thank you so much for opportunity. My fashion everything about my brand you can see on Instagram. It calls Lysai, Lyssai. So why it calls Lysai? Because it's part of my name, Lisa, and also Lys is a French flower, and Lisa is also a Greek goddess of madness. So what I'm trying to show that every woman, when we are young, we are wild, we are passionate, and then with the age and with maturity, we transform ourselves in a royal flower. So we become soft. But we shouldn't forget about our passion and about our wild side, because this is what drives us. So that's how I call my my brand. You can check in Instagram. We also have a website. For the meantime, it's only online, but I really hope that I can open a store soon, very soon. Yay, we are Looking excited. forward to that. Thank Yeah, you we so are much. excited. I'm sure Kawe will check it out later. She Yes. goes by the name Betty Boop on Betty Boop. Instagram. I have very nice kimono for you. Wow. And you know what? It's really interesting. You should really check out her Instagram because she also talks about women empowerment, Yes. fitness. Today is Friday Fitness. Okay, my floor director is already saying, okay, let's go, let's do it. Because she already wants to check out your Instagram again. Thank you, Lisa. Thank you. And this, I so hope this is much. not the first and the last time that you're going to join us. It will be so interesting to have you back on different like topics like fitness, like women empowerment. And we heard etc. you're also an athlete. Yes, I do a lot of sports, and I think sports should be part of us, especially like, let's say I had an anxiety attack, and it really helps me with my mental and physical health. That's a very good topic to discuss next time. But for now, wag ka la pong bibitiw dahil magbabalik pa rin ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Time check po natin. It's now 9:57 in the morning. At bilang po mga Pilipino, masipag tayo matiisin. At inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakalilimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits at vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pisong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan pwede kayo manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At happy birthday po Christian Cornista. And that's my boy. Uy! Talaga? Yung kapala, Birthday nandiyan ka pala pala, niya. kaya ka pala nandito ngayon. Kaya pala may naamin na akong Nag-aabang pala. pansin. Oo. At happy birthday Happy din po. birthday yes, ma'am. din. Oo, kay Ninang Cynthia Dasmariñas ng California, USA from Romblon family. Ang dami nagpapabati sa atin ngayon. Congratulations, Ledge Diwa. Nagtapos po siya ng ECE mula po sa Radyo Aguila. Happy birthday ka, Josephine Serna Rodriguez of Lokal ng Danglayan. Sa Pascual Distrito ng Batangas, ang pagbati po ay mula kina Capiter Balason, Dr. Clemen Garcia Roda, Magtaas at Sammy Jimenez. Ang dami. Happy viewing kina Kadondon Pascual, Samson Reyes Espinoza of Tabon Angeles at si Jamram Erlix Ramos of Pampanga mula po sa mga taga-lokal ng Bago Bantay. At nakaka-proud. Gusto ko sana may isa pa tayong bisita. Pwede po ba nating, overtime na pala tayo. Overtime Kaya na. lang, magandang araw po ng kasarinan sa inyo. Ay, nakabalong din siya. Ang ating pong presidente ng Oo. ating network ay nandito si Binisita CRV. tayo. Salamat po. Okay. Kaweng. Anyway, dito po sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang Bahagi yan. bahagi yan ng paghahanap Oo. natin sa
katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan na buhay ay hindi patagalan kundi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan ng problema, mag-food trip, gumala at gumawa ng mga ala-ala. At magkita-kita po tayo muli sa Lunes Monday. na! Happy weekend everyone! Talagang mahilig magtrabaho, workaholic lang. Dahil magkikita-kita po tayo sa Lunes dito sa... Ano sa palagay nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls. Happy Independence Day everyone. Samahan niyo po ako 9:30 ng gabi sa mata ng Agla International. Happy weekend, Happy Kawin! weekend!